Nako Emir, kamusta kayo dyan sa Dubai? So far so good po. Confident po kami sa government dito, ma'am. Mm. Pero pakikwento nga sa amin, kailan ba yung pinakahuli? May naririnig ba kayo dyan sa area ninyo ng mga pagputok or kailan yung pinakahuli kung sakali? Ang pinakahuli ko pong narinig sa actually sa sabi po ng mga tropa sa group chat ganun kasi join po ako sa mga community. Kaninang umaga meron po tsaka tanghali may mga na-intercept na mga missile pero good naman po kami dito. Sorry, gaano kalayo yung area na yun na sinabi mong may na-intercept na missile from your area? Sabi po mga 20 kilometers po. Medyo malapit-lapit. Pero dyan sa area mo, kapag may mga ganun na nai-intercept, hindi nyo namamalayan yun? Rinig din po, mararamdaman nyo po yung parang may vibration tapos yung mga tao nakatingala tapos nag-detect po sila ng picture or video. Pero pakikwento nga sa amin, Emir, paano ang protocols dyan sa inyo sa Dubai kapag may mga ganyang pangyayari? Ang protocol po sa amin na sa pagka makikinig lang po kayo sa mga yung talagang mga Gulf News listed na talagang source po. Parang ganun po. Tapos sabi wag muna daw po lumabas ng ng bahay. Pero hindi po mandatory 'yun kasi na-intercept naman po yung mga kung meron pong atake. Kailan nyo malalaman? Paano nyo malalaman kung halimbawa kailangan nyo magtago sa shelter? Actually, hindi naman kasi parating may missile eh. Siguro after an hour o matagal bago po may maririnig lang kami. Parang ganun po. So, sinabi niyo po kanina, good afternoon po, si Chicky Verhel po ito. Sinabi niyo kanina na confident kayo sa gobyerno. So, at mukhang normal lang ang mga nandyan, nasa background mo, Opo, pati yan ikaw, po. relax na relax. Makikita mo May nagjo-jogging. Basketball po yung mga kabayan po. Opo. Sabi niyo confident kasi okay, anyway, pag may missile na i-intercept naman, so ibig sabihin, relax lahat dyan, walang tensyon na nararamdaman, walang may balak umuwi dito sa Pilipinas. May mga siguro po sa aking pananaw po mga 5% po ng mga Pilipino na gusto umuwi siguro siyempre hindi po natin maalis yung pag-worry pero mostly po ng mga Pilipino dito hindi po uuwi kasi we're confident po na secure kami and protected po ng government po. Magaling po yung government dito. Ma'am. So, secure kayo, protected kayo, at alam ko may business kayo, no? Tama po ba? May business kayo dyan. Yes po, So, ibig sabihin, hindi rin apektado ang business nyo. Business as usual din po. Pati yung mga ibang establishmento dyan. Actually po, yung mga company po ngayon, nag-declare po yung government na remotely sa mga offices. Pero not mandatory po, pwede po silang pumasok. Pero pwede ring work from home. Sa akin po, sa business ko po, kasi sa events po ako, medyo affected din kasi na-cancel po yung mga events ko kasi siguro yung ibang mga kliyente ko ayaw po mag-party dahil siyempre may mga putok po na nangyayari po. Pero maliban doon, lahat normal. Normal po. Opo. Okay po kami. Yan po, makikita nyo po sa background. Mga naglalaro po mga kabayan, nag-exercise. Relax lang sila. So, Pero kasi ang sinabi ng DMW kanina, nasa 80 to 100 Filipinos in Dubai, yung gusto nang magpa-uwi dito sa Pilipinas. Ano bang sentimiento ng mga kasamahan natin diyan sa Dubai? Bakit yung iba gusto nang bumalik? Siguro po kasi hindi po din natin maalis sa tao po na mag-worry. Meron din siguro mga tao na yung work nila na apektado talaga yung work nila. Siguro yun nga
baka nahirapan po sila. Oo. Depende po siguro sa tao po, ma'am. Emir, gaano ka na ba katagal na nakatira dyan sa Dubai? 2004 po, so 22 years na po akong nakatira po dito sa Dubai po. So 22 years, paano mo i-compare yung sitwasyon ngayon doon sa buong mahigit 2 dekada mong paninirahan dyan when it comes doon sa tension? Paano po? Hindi ko po na masyadong nag-gets. Yung nangyayari ngayon na tension dyan sa Dubai dahil nga, well, naapektuhan kayo nung away ng US, Israel, Iran eh. So, paano mo ihahamping yung tension na naaapektuhan din kayo dyan sa Dubai doon sa mga nakakalipas na taon? Kakaiba ba to? Is this something unusual o normal lang siya? Parang medyo pagka-weird po kasi. Siguro po compare ko siya sa para po nung nagka-COVID. Oh. 'Di ba parang worry po yung tao. Pero ngayon, dahil yung tao po ngayon, pwede pong lumabas, pwedeng maggala o kahit ano pong gusto nilang gawin, nagagawa po nila dahil confident po kami sa government na wala pong mangyayari sa amin. Ganun po. Sabi niyo po kanina no na karamihan ay ganun din naman. I mean, normal lang, relax lang yung buhay niyo diyan. Pero dun sa mga kakaunti no na gustong umuwi like yung 80 something na gustong umuwi dito sa Pilipinas. Sa pagkakaalam po ninyo, kung may alam po kayo, anong mga industriya o anong mga trabaho ng mga ito, most of them? Sa tingin ko po sa mga events din po siguro kasi mostly mga nag-stop yung mga events na na-cancel dahil hindi po sila makapag-party. Tapos yung mga yung ibang mga offices, hindi naman totally po lahat na nag-close. Siguro hindi ko rin po masabi dahil yun, tingin ko okay naman po kami dito eh. Meron bang alarm system dyan? Like yung pag nag-alarma, tago na. Meron pa ganun? Sa cellphone po, pagka merong parang nag-send sila ng message na alert po, nagbi-beep ng mga cellphone namin. Oo. Tapos pag nag-beep na, ano na yung magiging next move nyo? Parang normal lang po eh. Yung iba, titingnan lang po. Tapos magugulat po kayo. Kasi nung last time po, nagbabike po ako sa Sheikh Zayed. Tapos nakita ko yung mga tao, nung nag-beep yung cellphone, naglabasan, tapos tumingala, parang parang may mga dumadaan na something. Oo. Ayun, ganun lang po. Parang normal lang po. Hindi naman po nakakatakot para sa akin po So kung ikaw ang tatanungin, gusto mo bang umuwi dito sa Pilipinas? Hindi po. Okay po para sa akin po okay po ako dito. Pero kung kayo po no kasi since nasa Middle East kayo 22 years na, ang dami niyo na nakita mga changes. Ano po ang payo niyo dun sa mga Pilipinong gustong magtrabaho naman po diyan in the context sa panahon ngayon na wala pang kasiguraduhan sa sitwasyon? Ang payo ko po sa mga gusto pong pumunta dito sa magtrabaho po para sa pamilya nila, go for it po kasi safe naman po kami dito, maayos po. At tingin ko po sana po after a few days maging maayos na po ang lahat at maging stable po ang gera po o matapos na po ang lahat. Kaso canceled yung flights dyan. Cancel. Parang may nabalitaan po ako after few days po, parang i-resume na rin nila eh. Depende po, sana maging okay na. Wait and see tayo eh. At least alam nila Opo, from yung po, sitwasyon. Pero dahil hindi ka uuwi ninyo, ingat pa rin. Oo, ingat. O shoutout mo taga sa ka ba Salamat dito po, sa Pilipinas? Oo nga. Sa Manila po, sa Tondo. Ayan, shoutout tayo sa mga taga-Tondo. Okay daw sa ninyo. Pala eh. Ingat lagi, kapatid Thank you po. ninyo. Sir. Salamat. Thank you. Stay Bye-bye. safe.